What's up mga tol? Ngayong araw guys, may naisipan akong bagong luto. Nagluto ako ng ganito dahil wala talaga akong makita dito sa Maynila. Kaya maaga akong nagising para pumunta sa palengke. Napanaginipan kong ganitong luto. Matagal ko na talagang namimiss to. Kaya dali-dali na ako naghanap ng mga sangkap. Ngayon mga tol, samahan nyo ako. Pupunta tayo ngayon sa palengke. At ito na, palabas na ako sa aking boarding house. At paglabas ko ng boarding house, saktong-sakto, maganda ang panahon. At pagdating ko ng palengke ay inuuna ko muna ang pagbili ng gata. At inabot ko na kay ate. Marami din nga pala sila ditong binibintang isda. At dito din pala ako bumibili ng isdang sariwa. At ayan na, binibiyak na ni ate yung bukong binili ko. At pinakayod ko na rin kay tatay. At bumili na rin ako ng mga sangkap katulad ng mga sibuyas at bawang. Ang kinagandahan dito sa aking binibilhan, halos lahat nandito na at hindi mo na kailangan maglayo. Kumuha na rin pala ako ng saluyot at mais ng ating kakailanganin. At syempre nagpili muna ako ng mais na hindi matigas. At pagkatapos ay binayaran ko na rin. At syempre habang ako ay bumabayad, nagkaway-kaway muna sa akin yung mga followers ko. At saka nga pala tol, kung nagustuhan mo yung video na to, inayayaan kita mag-follow. Thank you. Ako nga ay pauwi na sa aking boarding house at ito na pala yung mga binili ko. Kinagandahan nandito sa aking boarding house dahil napakalapit lang ng palengke. Kaya gustong gusto ko talaga magluto araw-araw. Pagdating ko sa aking boarding house, nauna pa yung cellphone sa akin. At kinuha ko na agad ang mais na nabili ko. Tsaka binalatan ko na rin. At pagbalat ko ng mais na nabili ko napakadaming balahibo. Parang ikaw, balbon. Kaya magandang mais ang nakuha ko, batang bata. At hiniwa ko na rin yung mais na nakadikit at para paghiwalayin. Pero may nabinibinta naman talaga nito guys sa lata pero hindi ako bumili. Mas maganda to kasi natural lang, walang halong kimikal. Pagkatapos kong hiwain yung mais ay sinunod ko naman sa luyot. Tunay lang na Bisaya ang nakakaalam nitong luto na to. Kaway din sa mga kababayan ko na taga Roa City, Capiz. At pagkatapos kong himayin yung saluyot, at syempre sinabunan ko na para mapatay yung bakterya. Pagkatapos ko ihiwalayin yung saluyot ay inumpisahan ko naman ang paghugas ng labong. Ang paghugas pala ng labong, kailangan mo yung piga-pigain sa asin. Para sa hindi nakakaalam, ang labong pala ay mapait talaga yan. Kailangan mo talaga yung pigain sa asin. At habang pinapakaluan ko yung labong, giwan na rin ako ng sibuyas at bawang. Kaya araw-araw talaga ako naluluto kasi masarap talaga pag sarili mong luto. At pag malambot na yung labong guys, aahonin ko na ito at dito din kasi ako magigisa. Kaya pinahinaan ko muna yung apoy. Kasi pagluto talaga ng labong guys ay kailangan mo talaga ito pakuluan para maging malambot siya kasi ito ay kawayan. At pagkatapos kong ahunin ng labong na nilaga ako at naglagay na rin ako ng kunting mantika para maumpisahan ko na yung pag-isa para pagluto natin. Kaya naikot-ikot ko muna yung lutuan ko para kumalat yung mantika. Pagkatapos ay nilagay ko na yung sibuyas at bawang. Sinalo-halo ko lang hanggang maluto. Pagkatapos kong gisahin ay sinunod ko na yung labong na nilaga ko. Hinalo ko ng hinalo at binilisan ko na para matapos na. Pagkatapos ko ng gisahin ay nilagay ko na yung gata. Kaya ang gata pala na binili ko ay 2 piga. Dinagdagan ko na rin pala ng kunting tubig para malaga siya ng maayos. Pagkatapos ko nilagay ang lahat ay tinimplahan ko na rin ng bitsin. Siyempre hindi mawala yung asin na gamot sa bato. At tinakpan ko ulit para kumulo. At sobrang kulo na ay nilagay ko na rin yung gata na pangalawang piga. Pagkatapos ko ilagay yung gata, sinabay ko na rin yung mais. Kasi ang mais guys, kailangan mo talaga pakuluan yan. Kasi guys, matagal talaga maluto yan. At pag alam mo yung lutong-luto na yung mais, ay nilagay ko na rin yung hipon. Shout out pala sa kaibigan ko na nagbigay ng hipon. Kaya naisipan ko magluto ng ganitong ulam. Kasi nakakamiss naman talaga guys. Kasi sa totoo lang, ang tagal-tagal ko na sa Maynila. Hindi ko pa ako nakakita ng ganitong luto. At pagkatapos ay malambot na ang lahat, ay nilagay ko na rin yung saluyot. Kaya ang saluyot na nilagay ko ay inihiwa-hiwa ko na yan. Kasi guys, mas masarap talaga ang saluyot na inihiwa-hiwa. Kasi guys, ang saluyot, pag inihiwa-hiwa mo, dyan lumalabas yung dulas. Tulad sa'yo, pag nilandi ka, kaya dumudulas.
At ito na guys, ito na yung finished product natin. Iwan ko lang ang tunay na Tagalog kung nakatikim na ba nito. Kasi sa probinsya talaga namin guys, alamak at napakadaming nagluluto nito. Kaya naisipan ko itong lutuin. At totoo lang guys, yung mga tunay na Tagalog, pag natikman nyo to, sobrang lasa nito at malinamnam. Kaya hanggang dito na lang yung video natin guys. At sana wala kayong natutunan sa video ko. At maraming salamat sa mga taong walang sawang magsuporta sa akin. At kita-kits ulit tayo guys sa susunod na video ko. Tara, kain! Bye!